Tuwing 12 segundo, isang senior ang nauhospital dahil sa pag-collapse ng kasukasuan at 90% ng mga kasong ito ay may kinalaman sa pagkasira ng collagen. Ang tahimik na pumapatay sa iyong mga tuhod, balakang at binti ay nasa loob na ng iyong katawan at karamihan sa mga senior ay hindi man lang ito alam. Sa edad na 65, ang iyong katawan ay gumagawa na ng mas konting collagen hanggang 75% na mas mababa kaysa noong 30 anyos ka pa lamang. Hanggang 50% ng iyong natural na collagen ay nawala na. Iyon ang dahilan kung bakit parang mas matarik na ang mga hagdanan, bakit mas malakas ang lagutok ng iyong mga tuhod, at bakit nanghihina ang iyong mga binti kahit na nakaupo lamang. Hindi alam ng karamihan na ang mga vegetarian at senior ang pinakamataas ang panganib dahil hindi makagawa ng collagen ng iyong katawan kung wala ang tamang sangkap, at ang karne ay hindi lamang ang iyong opsyon. Matapos ang malaking tagumpay ng aming unang video tungkol sa collagen, marami sa inyo ang humiling ng bersyong para sa vegetarian. At dahil binabasa namin ang bawat komento at kayo ang puso ng channel na ito, iyon mismo ang dahilan kung bakit ginawa namin ito. Ang inyong mga boses ang gumagabay sa bawat videong aming ginagawa. Sa videong ito, ibubunyag namin ang pinakamahusay na 8 pagkaing mayaman sa collagen para sa vegetarian na dapat kainin ng bawat senior upang maibalik ang lakas ng binte at kasukasuan mula sa pinakahuli hanggang sa pinakamakapangyarihan. At ang numero 1 pagkain ay napakalakas. Ayon sa mga pag-aaral, maaari itong magpasigla ng produksyon ng collagen ng higit sa 200% sa loob lamang ng ilang linggo. Manatilit makinig dahil ang numero 1 ay maaaring nasa iyong kusina ngayon, hindi pinapansin. Ang lahat ng informasyon sa videong ito ay batay sa masinsinang siyentipikong pananaliksik at ang bawat sanggunian ay nakalink sa description sa ibaba. Hindi ito hula, ito ay mga katotohanan na maaaring magpabago ng iyong mga binte, kasukasuan at pang-araw-araw na galaw ng permanente. Ngunit bago tayo magsimula, ilang taon na ba mula nang magpasya kang maging vegetarian? Ilagay mo iyan sa mga komento. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isa sa inyo. Magsimula tayo sa isang nakakagulat na istatistika at sa unang pagkain na may collagen na kailangan mong malaman ngayon. Pagkain. Bilang 8. Buto ng kalabasa o pumpkin seeds. Baka magulat ka, ngunit ang buto ng kalabasa ay isa sa mayamang pinagmumula ng zinc mula sa halaman na critical para sa pagbuo ng collagen. Kung kulang sa zinc, hindi kayang buuin o patatagin ng iyong katawan ang collagen na sinusubukan nitong gawin. Karamihan sa mga senior ay hindi namamalayang kulang sa zinc, lalo na kung umiiwas sila sa pulang karne. Isang pag-aaral na inilathala sa journal na Nutrients ang nakatuklas na ang mga nakatatanda na mababa ang antas ng zinc ay mas mahinang tissue ng kasukasuan at mas mabagal na paggaling ng sugat. Naglalaman din ang buto ng kalabasa ng magnesium na mahalaga para gumana ang mga enzyme na may kinalaman sa collagen at nakakatulong na magparelax ng naninigas na kalamnan at pagandahin ang daloy ng dugo sa mga binte. Ang pinakamahusay na paraan upang ihanda ang buto ng kalabasa ay i-roast ito sa mahinang init, hindi hihigit sa 160 degrees Celsius upang mapanatili ang mga langis nito. Kumain ng mga 2 kutsarita araw-araw bilang merienda o idagdag ito sa oatmeal, sopas o salad upang mapasigla ang pagsipsip ng zinc at magnesium. Samahan ito ng pagkaing mayaman sa vitamina C tulad ng dalandan o bell pepper dahil nagtutulungan ang mga nutrisyong ito upang pasimulan ang proseso ng pagbuo ng collagen sa loob ng iyong katawan. At dahil naglalaman din ang buto ng kalabasa ng omega-3 na galing sa halaman, nakakatulong ito na magpahupa ng pamamaga ng kasukasuan habang pinapakain ang iyong mga selula ng mga mineral na kailangan nito upang ayusin ang connective tissues sa paglipas ng panahon. Ang araw-araw na paggamit nito ay maaaring magresulta sa mas malakas na kartilago, mas kaunting paninigas at mas mahusay na kakayahang umangkop. Para sa mga senior na nais ng isang maliit na pagkain na may malaking epekto, ang buto ng kalabasa ay ang pagpipiliang mababa ang effort ngunit mataas ang gantimpala. Pang-7 pagkain, kamote. Maaaring mukhang ordinaryo ang kamote, ngunit ito ay isang napakalakas na pagkain na nagpapataas ng collagen na hindi dapat palampasin ng mga nakatatanda.
Ang mga makulay na ugat na ito ay puno ng beta-carotene, isang malakas na antioxidant na kino-convert ng katawan sa bitamina A. Mahalagang papel ang bitamina A sa pagbuo ng collagen sa pamamagitan ng pagpapasigla sa fibroblast activity. Ito ang mga selulang responsable sa paggawa at pagpapanatili ng collagen sa iyong balat at mga connective tissue. Kung kulang sa bitamina A, bumagal ang produksyon ng collagen at ang pag-aayos ng tissue ay nangangaba. Isang pag-aaral sa Journal of Investigative Dermatology ang nagsiwalat na ang pag-inom ng bitamina A ay nagdulot ng 33% na pagtaas sa density ng collagen sa balat sa loob lamang ng 8 linggo, at katulad na epekto ang naobserbahan sa mga tissue ng kasukasuan. Ang kamote ay sagana rin sa bitamina C na maaaring pinakamahalagang nutrient sa buong proseso ng pagbuo ng collagen. Aktibo nito ang mga enzyme na nag-uugnay sa mga collagen fiber na nagbibigay sa mga ito ng lakas at kakayahang umangkop na kinailangan para suportahan ang iyong mga kasukasuan. Kung walang bitamina C, hindi maaaring kumpletuhin ng iyong katawan ang proseso ng pagbuo ng collagen gaano man karaming protina o amino acids ang iyong kainin. Para sa mga nakatatanda na nakakaranas ng matigas na tuhod o masakit na balakang, ang kulang na sangkap na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Isa pang malaking benepisyo ng kamote ay ang epekto nito laban sa pamamaga. Sagana ito sa anthocyanins, mga natural na pigment ng halaman na nagpapabawas ng pamamaga ng kasukasuan, pananakit at oxidative stress. Isang randomized control trial na inilathala sa Food and Function ang nakatukoy na ang mga matatanda na kumakain ng mga gulay na mayaman sa anthocyanins araw-araw ay may 40% na mas mababang mga marker ng pamamaga at iniulat na mas konting paninigas at kirot sa kasukasuan. Para sa mga nakatatanda na nagigising na pakiramdam ay naninikip ang katawan o nahihirapang gumalaw sa umaga, ito ay maaaring maging isang malaking tulong. Upang maihanda ang kamote para sa pinakamataas na pakinabang, iwasan ang pagprito o sobrang pagluluto. Sa halip, ihawin, painitin o lutuin sa hurno sa katamtamang temperatura upang mapanatili ang mga nutrisyon nito. Ang pagkain ng balat ay nagdadagdag ng higit pang fiber at mineral na nagpapabuti sa kalusugan ng bituka at pagsipsip ng nutrient. Maaari mo itong mash kasama ng kaunting olive oil at turmeric para sa karagdagan epekto laban sa pamamaga, o i-cube at isama sa mga sopas at sinabawan para sa isang nakakaginhawang pagkain na sumusuporta sa collagen. Dapat hangarin ng mga nakatatanda na kumain ng kamote ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Madali itong tunawin, maraming paraan ng pagluto at tumutulong na magbigay ng tuloy-tuloy na enerhiya kasabay ng mga benepisyo nito sa collagen. Kung pakiramdam ay marupok ang iyong mga kasukasuan, manipis na ang iyong balat o mas mabagal gumaling ang iyong mga kalamnan, ang kamote ay naghahatid ng matatag na supply ng mga nutrisyon na magkakasamang nagpapatibay at nagpapanumbalik sa pundasyon ng iyong katawan. Maaring ito ay malambot sa labas, ngunit ang epekto nito sa iyong collagen ay matibay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 7 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-anim na pagkain, chia seeds. Ang maliliit na butong ito ay isa sa mga pinaka-overlooked na pinagmamulan ng vegetarian collagen support. Gulit, puno ito ng mga nutrisyong lubhang kailangan ng iyong mga tumatandang kasukasuan. Ang chia seeds ay mayaman sa plant-based na omega-3 fatty acids, lalo na ang alpha-linolenic acid na nagpapababa ng pamamaga ng kasukasuan at pinoprotektahan ang umiiral na collagen tissue mula sa pagkabulok. Habang tumatanda ka, ang talamak na pamamaga,
chronic inflammation ang nagiging numero 1 kaaway ng collagen. Dahan-dahang kumakain sa mga connective tissue sa iyong mga tuhod, balakang at bukong-bukong. Ngunit, ang mga fatty acids sa chia seeds ay tumutulong na pigilan ang mga inflammatory enzyme habang pinapakain mag-iyong mga cell sa parehong oras. Ang chia seeds ay naglalaman din ng mataas na antas ng protina na may kompletong amino acid profile, kabilang ang glycine, lysine at proline, tatlo sa mga pinakamahalagang bloke ng gusali na ginagamit ng iyong katawan upang gumawa at mag-ayos ng collagen. Isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa Journal of Food Science and Technology ang nakatuklas na ang mga kalahok na umiinom ng chia seeds araw-araw sa loob ng 12 linggo ay may mas mababang marka ng pananakit ng kasukasuan, pinabuting pagtitiis sa paglalakad at nabawasan ang mga marker ng pamamaga sa dugo kumpara sa isang control group. Para sa mga nakatanda na nahihirapan sa paninigas, pamamaga o mahinang paggalaw, maaari itong mga hulugan ng tunay at nakikitang mga resulta. Ngulit hindi nagtatapos doon ang mga benepisyo. Ang chia seeds ay puno rin ng magnesyo, calcium at phosphorus na sumusuporta sa lakas ng buto at estruktura ng kasukasuan. Ang mga mineral na ito ay tumutulong na mapanatili ang katatagan ng mga tissue na mayaman sa collagen tulad ng mga litid, kartilago at mga ligament. At kung kulang ang mga ito, ang iyong mga kasukasuan ay humihina at bumagal ang paggaling. Ang chia seeds ay sumisipsip ng tubig at lumalaki na lumilikha ng gel-like na texture na mahusay para sa kalusugan ng bituka. Ang mas malusog na bituka ay nangangahulugang mas mahusay na pagsipsip ng sustansya at ang mas mahusay na pagsipsip ay nangangahulugang mas maraming hilaw na material para magamit ng iyong katawan sa collagen synthesis. Upang makuha ang buong benepisyo, pinakamabuti na ibabad muna ang chia seeds bago kainin. Magdagdag ng 1 o 2 kutsara sa tubig o plant-based na gatas, hayaan itong magbabad ng 15 hanggang 30 minuto at makakakuha ka ng pudding-like na consistency na madaling tunawin. Maaari mo rin itong i-blend sa mga smoothies, haluin sa oatmeal o gumawa ng overnight chia pudding na may prutas. Iwasan ang paglunok ng tuyong chia seeds dahil maaari itong lumaki at magdulot ng hindi komportable sa lalamunan. Ang susi ay ang pagiging regular. Ang mga nakatanda na regular na kumakain ng chia seeds ay maaaring mapansing mas malakas na mga tuhod, mas malambot na galaw ng kasukasuan at maging nabawasan ang mga lagutok o lagutok na tunog kapag gumagalaw. Kung nais mong mas mabilis na muling mabuo ang iyong collagen at mas tumagal ang iyong mga kasukasuan, ang chia seeds ay nag-a-offer ng isang pang-araw-araw, madaling ihanda na paraan upang bigyan ng iyong katawan ng eksaktong kailangan nito. Panglimang pagkain, soybeans o balatong. Ang soybeans o balatong ay isa sa mga pinakakumpletong pinagmumula ng plant-based protein na available at para sa mga nakatatanda na nais bumuo o mapanatili ang collagen, ito ay lubos na epektibo. Ang nagpapatingkad sa soybeans ay ang mataas na nilalaman ng mga isoflavones nito, lalo na ang genistein at didzane. Ang mga natural compound ng halaman na ito ay ipinakita na nagpapasigla sa produksyon ng collagen sa pamamaitan ng pag-activate ng mga partikular na gene na kasangkot sa pag-aayos ng connective tissue. Isang clinical trial na inilatala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ang nakatukoy na ang mga babaeng matatanda na kumonsumo ng soy protein araw-araw ay nakaranas ng 40% na pagtaas sa collagen content sa balat at mga kasukasuan pagkatapos ng 12 linggo. Ang ganitong pagpapabuti ay hindi lamang pansinin, nakakaapekto ito kung paano pakiramdam ng iyong mga tuhod kapag umakyat ka ng hagdan o kung paano gumagalaw ang iyong balakang kapag naglalakad ka. Mataas din ang soybeans sa lysine, isang mahalagang amino acid na hindi kayang gawin ng iyong katawan sa kanyang sarili. Ang lysine ay critical sa proseso ng cross-linking ng mga collagen fiber na nagpapatibay at nagpapatatag sa istruktura ng collagen sa iyong mga kasukasuan. Kung hindi sapat ang lysine, ang collagen na itinatayo ng iyong katawan ay mahina at madaling masira, na lalong mahalaga para sa mga nakatatanda na nais maiwasan ang pinsala, gumaling ng mas mabilis
mula sa mga pagkahulog at manatiling malaya ng mas matagal. Bilang karagdagan, ang soybeans ay isang mahusay na pinagmumulan ng calcium at iron na parehong kailangan para mapanatili ang lakas ng kasukasuan at suportahan ang mga enzyme na kasangkot sa collagen synthesis. Mahalaga rin ang mga anti-inflammatory na epekto ng soy. Ang pamamaga ay ang tahimik na pumipinsala sa mga kasukasuan, ngunit ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga pagkaing batay sa soy ay nagpapababa ng mga marker tulad ng C-reactive protein at TNF-alpha na parehong mataas sa mga nakatatanda na may osteoarthritis. Nangangahulugan ito na ang soy ay hindi lamang tumutulong na bumuo ng collagen, kundi pinababagal din ang mga puwersa sumisiya dito. Ang mga nakatatanda na regular na kumakain ng soy ay madalas na nag-uulat ng mas kaunting pananakit ng kasukasuan, mas mahusay na flexibility at mas matatag na paggalaw. Ang pinakamahusay na paraan upang makuha ang mga benepisyong ito ay sa pamamagitan ng whole food na anyo ng soy tulad ng edamame, tokwa o tempeh. Ang mga ito ay minimally processed at nagpapanatili ng mas maraming kapaki-pakinabang na isoflavones. Ang tokwa ay maaaring gisahin, i-bake o i-blend sa mga smoothie para sa isang mataas na protein boost. Ang tempeh ay may mas firm na texture at maganda sa mga savory dish o kahit na inihaw. Kung gumagamit ka ng soy milk, siguraduhin na ito ay organic at unsweetened upang maiwasan ang mga idinagdag na asukal o preservatives. Para sa pinakamahusay na mga resulta, hangaring isama ang soy sa iyong dieta nang hindi bababa sa 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Ito ay isa sa iilang vegetarian proteins na maaring tunay na suporta sa collagen regeneration mula sa loob palabas. At kung naramdaman mong humihina ang iyong mga kasukasuan, umuurong ang iyong range of motion o pakiramdam ay hindi matatag ang iyong mga binti, ang soy ay maaari ang matatag, mapagkatiwalang pagkain na hinihintay ng iyong katawan. Mulit bago tayo magpatuloy, kung nasisiyahan ka sa video hanggang ngayon, pindutin ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon upang hindi makaligtaan ang marami pang mga video na tulad nito. Pang-apat na pagkain, spirulina. Ang madilim na berdeng algae na ito ay maaaring hindi mukhang pagkain, ngulit ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang superfood na sumusuporta sa collagen sa buong mundo, at ito ay ganap na vegetarian. Ang spirulina ay mayaman sa amino acids, lalo na ang glycine at proline na siyang mga hilaw na sangkap na ginagamit ng iyong katawan upang bumuo ng collagen. Kung wala ang mga amino acid na ito, ang iyong mga kasukasuan ay hindi maayos ng maayos at ang iyong balat, mga litid at mga ligament ay mas mabilis masira. Ngulit ang spirulina ay nag-aalok ng higit pa sa mga amino acids. Naglalaman din ito ng tanso at bakal na mga mahahalagang cofactor sa mga enzyme na nagtatayo at nagpapatatag sa mga collagen chain. Isang pag-aaral sa Oxidative Medicine and Cellular Longevity ang nakatuklas na ang pag-iinom ng spirulina ay makabuluhang nagpababa ng oxidative stress sa mga tumatanda habang pinapabuti ang mga antas ng antioxidant enzyme sa katawan. Ibig sabihin, ang spirulina ay hindi lamang nagbibigay ng mga pundasyon para sa collagen, kundi pinoprotektahan din ang umiiral na collagen mula sa mabilis na pagkasira. Para sa mga nakatatanda, ito ay napakahalaga. Pagkatapos ng edad na 60, ang iyong kakayahang mag-detox ng free radicals ay bumagsak ng malaki at ang oxidative stress na iyon ang sumisira sa mga kasukasuan, nagpapabagsak sa kartilago at nagdudulot ng paninigas at pananakit ng kasukasuan. Ang spirulina ay parang kalasag, pumipigil sa pinsala habang sumusuporta sa pag-aayos ng tissue sa parehong oras. Isang pag-aaral na inilathala sa European Review for Medical and Pharmacological Sciences ang nakatuklas na ang araw-araw na pag-inom ng spirulina ay nagresulta sa pinabuting kakayahang umikot ng kasukasuan, mas mababang mga marker ng pamamaga at mas mahusay na pisikal na pagtiis sa mga nakatatanda sa loob lamang ng 8 linggo. Upang makuha ang pinakamahusay na resulta mula sa spirulina, mahalagang inumin ito ng palagiyan sa isang form na madaling masipsip ng katawan, bioavailable. Ang pinakamadaling paraan ay ang gumamit ng dekalidad na spirulina powder at ihalo ito sa isang smoothie o juice. Mahalagang huwag itong initin dahil maaaring masira ng mataas na temperatura ang mga active compounds. Magsimula sa isang kutsarita araw-araw at dahan-dahang dagdagan kung kinakailangan.
Maaari ka ring uminom ng spirulina tablet kung gusto mo, ngunit tiyakin ang brand ay nasuri para sa mga mabibigat na metal at toxin dahil sinisipsip ng spirulina ang anumang nasa tubig na pinagtaniman nito. Para sa pinakamataas na suporta sa collagen, pagsamahin ang spirulina sa isang pinagmumula ng vitamin C tulad ng lemon juice sa iyong smoothie dahil ang vitamin C ay nag-aktiva ng mga collagen-producing enzyme at tumutulong sa mga amino acids mula sa spirulina na gawin ng mas efektibo ang kanilang trabaho. Sa paglipas ng panahon, ang mga nakatatanda na regular na umiinom ng spirulina ay maaaring mapansing mas kaunting pamamaga ng kasukasuan, mas mabilis na paggaling ng kalamnan at maging mga pagpapabuti sa paghigpit ng balat at paggaling ng sugat. Ito ay isang microscopic algae ngunit napakalakas ng epekto nito. Kung ang iyong mga kasukasuan ay mahina at ang iyong mga binti ay mas mabilis mapagod kaysa dati, ito ay uri ng plant-based na kapangyarihan na hindi mo nainis na huwag pansinin. Pangatlong pagkain, kiwi. Ang kiwi ay maliit lamang, ngunit pagdating sa paggawa ng collagen, ito ay isa sa may pinakamalakas na epekto sa mundo ng mga halaman. Ang mabuhok na berdeng prutas na ito ay punong-puno ng bitamina C na siyang pangunahing ginagamit ng iyong katawan bilang katalista para sa collagen synthesis. Kung kulang sa bitamina C, ang mga enzyme na bumubuo at nagpapatatag ng collagen ay hindi maaaring gumana ng maayos. Ang kakulangan nito ay nagdudulot ng mabagal na paggaling ng mga sugat, mahihinang kasukasuan, pagkalaylay ng balat at maging pagdurugo ng gilagid. Para sa mga nakatatanda, ang mga senyales na ito ay maaaring dahan-dahan lumitaw, ngulit ang ugat ng lahat ng ito ay ang mahinang suporta sa collagen. Ayon sa isang kilalang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong may mataas na pag-inom ng bitamina C ay may 33% na mas maraming collagen sa kanilang balat at makabuluhang mas kaunting pananakit ng kasukasuan kahit tumatanda na. Ang lalong kahanga-hanga sa kiwi ay ang isang katamtamang laki nito ay naglalaman ng higit 70 mg ng bitamina C na higit pa sa minimum na inirerekomendang dami sa isang araw. Ngunit para sa pag-aayos ng collagen at kalusugan ng kasukasuan, ang iyong katawan ay nangangailangan ng mas mataas na antas kesa sa minimum, lalo na sa mga edad 60, 70 at higit pa. Ang kiwi ay naglalaman din ng bitamina E at polyphenols, dalawang antioxidant na nagbabawas ng oxidative stress at pinoprotektahan ng collagen na mayroon ka na mula sa pagkasira. Ang oxidative stress ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naninikit ang mga kasukasuan, umuunti ang kartilago at nagiging masakit ang paggalaw at pinipigilan ng mga antioxidant sa kiwi ang pagkasirang iyon. Higit na kawili-wili, ang kiwi ay may natural na enzyme na tinatawag na actinidin na tumutulong masira ang mga protina sa bituka at pinalakas ang pagsipsip ng sustansya. Para sa mga nakatatanda, ang panunaw ay maaaring bumagal sa paglipas ng panahon. Kung hindi maayos na nasisipsip ng iyong bituka ang mga sustansya, kahit na ang pinakamahusay na pagkaing pampagana ng collagen ay hindi gagana. Ang kiwi ay tumutulong ayusin ang problemang iyon sa pamamagitan ng pagpapabuti ng panunaw ng protina at pagtulong sa iyong katawan na sumipsip ng mas maraming amino acids, bitamina at mineral na kailangan upang muling itayo ang mga tissue na mayaman sa collagen. Ang pinakamahusay na paraan upang gamitin ang kiwi para sa collagen ay kainin ito ng hilaw kasama ang balat kung kaya mo dahil ang balat ay naglalaman ng dagdag na fiber at nutrients na sumusuporta sa kalusugan ng bituka. Hiwain ito at ilagay sa mga salad, i-blend sa mga smoothie o simpleng kainin ng buo bilang merienda. Iwasan ang pagluluto nito dahil ang dahang init ay sumisira sa bitamina C at sa enzyme na actinidin. 2 kiwi sa isang araw ay isang malakas na dosis para sa mga nakatatanda na nais ng tunayang resultado. Sa loob lamang ng ilang linggo, may mga nakapapansin ng mas may kakayahang umangkop na mga kasukasuan, mas kaunting paninikit sa umaga at maging mas firm na balat. Ang kiwi ay simple, matamis at lubhang epektibo. Kung hindi mo ito pinapansin dati, oras na upang gawing regular na bahagi ng iyong recovery plan ang prutas na ito. Pangalawang pagkain, mga buto ng mirasol o sunflower seeds. Huwag hayaang lukohin ka ng kanilang maliit na sukat. Ang mga buto ng mirasol ay isa sa mga pinaka-underrated na pagkaing nag-aayos ng collagen para sa mga nakatatanda.
Ang mga butong ito ay sagana sa vitamina E, isang malakas na antioxidant na pumoprotekta sa collagen mula sa oxidative damage. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga collagen fiber ay nagsisimulang masira ng mas mabilis kesa maibalik ito ng ating mga katawan. Ang mga free radical, mga hindi matatag na molekula mula sa stress, polusyon at hindi malusog na dieta, ay araw-araw na umaatake sa mga fiber na ito. Ngunit pinapatay ng vitamina E ang mga free radical na iyon, pinoprotektahan ang iyong mga kasukasuhan at balat mula sa mabilis na pagkasira. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Molecular Aspects of Medicine, ang vitamina E ay hindi lamang pumipigil sa pagkasira ng collagen, kundi pinapaganda rin ang istruktura at cross-linking ng mga collagen fiber na nagpapalakas at nagpapatagal sa mga ito sa paglipas ng panahon. Higit na kahanga-hanga, ang mga buto ng Mirasol ay naglalaman ng selenium, isang trace mineral na pinalalakas ang produksyon ng collagen sa pamamagitan ng pagsuporta sa function ng thyroid. Ang iyong thyroid ay kumokontrol sa metabolismo, paggaling at sa bilis kung saan ang iyong katawan ay gumagawa ng bagong tissue. Maraming nakatatanda ang may mabagal na thyroid nang hindi namamalayan na direktang nakakaapekto sa collagen turnover. Ang pagdaragdag ng selenium sa pamamagitan ng mga buto ng Mirasol ay maaaring magbigay ng iyong metabolismo at pag-aayos ng collagen ng isang kinakailangang sigla. Ang 1 ounce lamang ng mga buto ng Mirasol ay naglalaman ng halos 30% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan ng selenium at ang maliit na dosis na iyon ay maaaring magsimulang magpakita ng resulta sa iyong paggaling. Bukod pa rito, ang mga buto ng Mirasol ay naglalaman ng malusog na taba na mula sa halaman, partikular ang linoleic acid. Ang omega-6 fatty acid na ito ay tumutulong mapanatili ang hydration ng balat, elasticity at lakas ng barrier, na pawang mga pangunahing salik na sumusuporta sa collagen. Sa isang clinical trial, ang mga taong kumonsumo ng mas maraming linoleic acid ay may 23% na mas kaunting pagkapayat at pagkakaroon ng dry na balat na parehong senyales ng huminang collagen. At hindi tulad ng maraming mga process na langis, ang mga taba sa mga buto ng Mirasol ay natural na nakabalot kasama ng mga antioxidant at fiber, nagbibigay sa iyo ng mas mahusay na proteksyon at pagsipsip. Upang masulit ang mga buto ng Mirasol, kainin ang mga ito ng hilaw o tuyong inihaw na walang idinagdag na asin o langis. Maaari mo itong ihagis sa mga salad, yogurt o oatmeal. Mas mainam, durugin ang mga ito sa isang pino na pulbos at ihalo sa mga sopas, smoothie o maging sa mga homemade veggie patties. Hangarin ng 1 hanggang 2 kutsara araw-araw. Iyon ay sapat upang bigyan ang iyong katawan ng tuloy-tuloy na supply ng vitamina E at selenium habang pinapalakas din ang iyong balat at mga kasukasuan ng mga mahalagang fatty acid. Sa ilang linggo, maraming nakatatanda ang nakakapansin ng mas maayos na paggalaw ng kasukasuan, mas malambot na balat at mas kaunting mga palatandaan ng pamamaga. Para sa isang bagay na napakaliit at abot kaya, ang mga buto ng Mirasol ay naghahatid ng malaking halaga para sa iyong kalusugan sa collagen. Unang pagkain, sea buckthorn berries o mga bunga ng sea buckthorn. Ito ang vegetarian collagen booster na halos wala pang nakakakain ng mga taong lampas 60 anyos, ngunit dapat ay kinain na nila. Ang mga sea buckthorn berry ay matingkad na kahel ang kulay, maasim at punong-puno ng mga nutrisyong nagpapanumbalik ng balat at nagpapagaling sa mga kasukasuan. Ang nagpapanguna sa mga ito ay hindi lamang ang taglay na vitamina C na napakataas pa rin sa higit 400 mg bawat 100 grams, kundi ang kanilang hindi matatawarang timpla ng omega fatty acids at mga bihirang compounds mula sa halaman na direkta na nagpapasimula ng bagong collagen synthesis. Habang karamihan sa mga pagkain ay nagbibigay sa iyo ng omega-3 o omega-6, ang sea buckthorn ay isa sa mga nag-iisang pinagmumulan sa halaman na naglalaman ng omega-3, 6, 7 at 9 ng sabay-sabay. Mas importante ito kesa sa inaakala mo. Ang mga tabang ito ay nakakapagpabawas ng pamamaga ng kasukasuan, nagpapadulas sa mga connective tissue at nagpapanumbalik ng elastisidad ng balat mula sa loob palabas.
Sa isang clinical na pag-aaral na inilathala sa Lipids in Health and Disease, ang mga nasa hustong gulang na lampas 50 na uminom ng langis ng sea buckthorn araw-araw ay nakakita ng 25% na pagpapabuti sa kapal at elastisidad ng balat sa loob lamang ng 8 linggo. Hindi lamang ito pansin sa itsura. Ibig sabihin nito ay ang iyong katawan ay muling nagpapagawa ng collagen sa antas ng estruktura. Lalong nakakagulat, ang mga blood marker para sa pamamaga ay bumaba ng higit sa 34%. Ibig sabihin ay mas kaunting pamamaga ng kasukasuan, mas kaunting paninigas, at mas kaunting pinsala sa kartilago. At hindi ito isang sintetikong supplement. Ito ay isang prutas na ginamit na sa loob ng mga siglo sa tradisyonal na medisina para sa mga sugat, arthritis, at paghina na may kaugnay sa pagtanda. Ang sea buckthorn ay naglalaman din ng quercetin at isorhamnetin, dalawang bioflavonoids na nagpapasigla sa mga fibroblasts, ang mga selula sa iyong katawan na gumagawa ng collagen. Karamihan sa mga nakatatanda ay dumaranas ng fibroblast fatigue. Ibig sabihin, ang kanilang mga selulang gumagawa ng collagen ay pagod, mabagal o hindi aktibo. At ang mga berry na ito ang nagpapasigla muli sa mga ito. Kung sinubukan mo na ang mga collagen powder o tabletas nang walang nangyaring resulta, maaaring ito na ang nawawalang sangkap na hinihintay ng iyong mga kasukasuan. Ang pinakamadaling paraan upang kunin ang sea buckthorn ay sa pamamagitan ng cold-pressed na langis o pure. Maaari kang maghalo ng 1 kutsara sa tubig, juice o smoothie. Huwag lang itong initin, dahang pumapatay ang init sa mga omega fatty acids at vitamina C. Para sa pinakamataas na pakinabang, uminom ng 1 kutsarita araw-araw, mas mainam kung sa umaga nang walang laman ang tiyan. Ang lasa ay maasim, bahagyang mapait at matapang, ngulit nagsasalita ang mga resulta para sa kanilang sarili. Ang mga nakatatanda na patuloy na gumagamit ng sea buckthorn ay nag-uulat ng mas matibay na mga kuko, mas kaunting pulikat sa binti, mas mabilis na paggaling pagkatapos maglakad, at kapansin-pansining mas hydrated na balat. Yon ang dahilan kung bakit nakukuha ng pangunahing pwesto at kung bakit isang pagkakamali na huwag itong subukan kung seryoso ka sa kalusugan ng iyong mga kasukasuan pagkatapos ng 60. Kung ikaw ay lampas 60 anyos at nahihirapan sa pananakit ng binti, paninigas ng kasukasuan o mahinang paggalaw, ang 8 vegetarian na pagkaing mayaman sa collagen na ito ay hindi option lamang. Sila ay mahalaga. Itinatayo muli nila ang iyong lakas mula sa loob palabas gamit ang mga tunay na nutrisyon na suportado ng tunay na siyensya. At hindi tulad ng mga mamahaling supplement, ito ay mga pagkaing naiintindihan na ng iyong katawan. Magsimula sa isa, manatili dito, at pagkatapos ay magdagdag ng isa pa. Mangangailangan ng oras ang muling pagbuo, ngunit sa tamang mga kasangkapan, ito ay talagang ebektibo. Bago ka magpatuloy, ipaalam sa amin sa mga komento kung alin sa mga pagkaing ito ang kinakain mo na at alin ang idadagdag mo sa iyong dieta simula ngayon. Tumutugon kami sa bawat komento at tumutulong na gabayan ang iyong paggaling ng paunti-unti. I-like ang video na ito kung nakatulong ito sa iyo. Mag-subscribe at i-on ang bell upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong mga binti, ang iyong mga kasukasuan, ang iyong buhay, nakasalalay ang lahat sa iyong susunod na hakbang. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o nais ibahagi ang iyong sariling mga karanasan, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Salamat sa panonood!